Ma, dalawang letrang salitang patanong na palagi nating bukang bibig. Ma, ano pong almusalan? Ma, naplansya na po ba ang uniforme ko? Ma, ligo lang po ko. Ma, naibili mo po ba ako ng mga kailangan ko? Ma, baon ko po. Ma, nilabahan mo po ba yung mga gamit na damit ko po? Ma, hindi po masarap yung ulam. Ma, bakit po tutong yung pagkain natin? Ma, bakit pong tabang? Ma, bakit wala tayong ulam? Ma, nalinis mo po ba yung kwarto ko? Ma, natiklop mo po ba yung damit ko? Ma, sa dinami-dami nating katanungan sa ating ina, ni minsan, bilang lang sa ating daliri kung ilang beses natin sila kinamusta. Kailan nga ba ang una't huli natin silang kinamusta? Minsan nga'y hindi na natin sa kanila ito nagagawa sa kadahilan ng wala ng oras. Ni hindi natin napapansin na kumakalipas ang oras. Tila'y nalalapit na ang wakas na sa bawat saglit hindi mo napapansin ang kalungkutan sa mga mata nila'y bumabakas. Na sa kabila ng mga ngiti nila, minsa'y kalungkutan ay hindi mo makikita dahil ayaw nilang mag-alala ka kahit na kaba ng problema ang kanilang binubuhat para tayo'y guminhawa. Patago silang nasasaktan habang ang mga mata nila'y lumuluha. Pero ang tanong, may nagawa ba tayo para mapasaya ang ating ina? Sana minsa'y pumasok itong katanungang ito sa ating gunita. Kahit na simpleng, Ma, kamusta ka po? Huwag natin sa kanilang ipagkait pa. Kasabay ng sambit na, Inay, mahal kita. Taos puso kang magpasalamat sa kanya. Kung hindi dahil sa kanya, wala ka. Kaya't sana'y mahalin natin sila. Matuto tayong magpasalamat sa kanilang mga ginagawa. Hindi puro na lang utos na tila tayo ang mas nakakatanda. Madalas na bukang bibig pa'y puro reklamo pa. Kung alam mo lamang ang kanilang kalungkutan sa tuwing hindi ka nila nakikita. Habang ikaw naman ay nagpapakasaya kasama ang iyong mga barkada, kung saan-saan pa nagpupunta. Gala dito, gala diyan, gala kung saan-saan. Ni hindi man lang inisip ang kanyang ina na naroon sa tahanan, nag-aalala. At pag uwi mo'y sisigawan mo pa at sasagutin pa. Siya ang palaging buntungan mo ng sama ng loob kapag ika'y mayroong problema. Pero ang tanong, minsan ba'y naisipan mong manghingi ng paumanhin sa iyong mga ginagawa? Malamang, kinabukasan ito'y nalimutan mo na dahil minsan mo lang naman nilingon ang iyong mga mata sa iyong ina. Dahil mas malaki pa ang oras na hawak-hawak mo ang cellphone na tila ba kadikit na ng iyong mukha. Mas mahaba pa ang usapan ng iyong jowa kesa sa oras sa pakikipag-usap mo sa iyong ina. Hindi mo na minsan napapansin na napakabilis ng oras na sila'y tumatanda na. Huwag mong itambak sa iyong ina ang lahat ng mga bagay na ikaw naman talaga ang dapat na gumagawa. Dahil ikaw ay tumatanda na. Hindi ka na isa pang bata na kailangan pang alagaan ng iyong ina. Panahon na para ikaw naman ang mag-alaga at magmahal sa kanya. Tulad ng kung ano at paano kanya inalagaan nung ikaw ay bata pa. Hanggat maaari sana'y pahalagahan mo sila habang sila ay kapiling pa. Habang sila ay nariyan pa. Sana yakapin mo man lang sila kahit na 5 segundo man lang. Na ay paramdam mo na mahal mo sila, na hindi sila nag-iisa. Na mahal mo sila. Paramdam mo na kinakamusta mo sila sa bawat kilos at iyong salita. Minsan, ang isip natin ay makasarili lang, ni hindi man na natin pinakinggan ang nilalaman ng ating puso, ni hindi natin pinapairal ang pagmamahal natin sa kanila. Kaya't sana, habang nariyan pa sila, ipadama mo ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga.